Malimlim ang ating araw ngayon, ang umaga natin ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Saan mamsulo kayo ng Pinas naroroon. Magandang araw. At kung nakakarating man to sa ibang panig ng mundo, ang munti nating himpilan na ito, batiin ko rin kayo dyan. God bless po sa ating lahat. At pag-usapan natin ngayon yung mainit, ulit-ulit na ICC warrant arrest para sa dating Pangulong Duterte. Hindi matapos-tapos. Talagang nakakahilong talilong ang mababasa mo sa mga pagbukas mo ng talagang makikita mo sa social media, mapasaan man yan. Lalabas na di umano ang warrant of arrest kay Duterte na inisyu ng ICC, International Criminal Court. Pag-usapan natin yan. At siyempre nakakalito rin dahil ito sa unang-una ko itong narinig at napanood kay dating Senator Antonio Trillanes. Ito unang narinig na sabi nga niya tapos nang mag-imbestiga ang ICC at ngayon sa paling ng pag-imbestiga nila dahil ay sa kanya nakapasok na nga dito sa ating bansa at ngayon tapos na investigasyon kaya lumabas na at ngayon hinihintay na lang yung warrant para i-issue sa ating dating Pangulo kay Duterte. Katunayan ito'y unang marinig natin sa kanya at napanood. Naglagay nga siya ng timeline kung kailan talaga yung sigurado na pag-issue ng warrant na ito. Sabi niya, dahil nga nakatapos na investigasyon, yung palin na investigasyon dito sa atin ng ICC, mga second quarter, malamang, ano ba tayo ngayon? February. 4 months pa, mga June, lalabas ng warrant of arrest. Pero yung ibang mga nakikisawsaw, yung mga kritiko ni Duterte, talagang sa kanila, nakabukas, makalawa, nariyan na yung warrant of arrest. Talagang atat sila na makulong. Maisyuhan at siyempre yung mga palagay na nga sa talagang tunay na kahihiyan. Sa umano yung mga kaso nga na inireklamo nila, isinampa nila sa ICC. Pero hindi naman tayo rito talagang mamarunong at sabihin mo tayong kusang nag-iimbento na lang ng mga sinasabi natin dito. Meron din tayong pinagbabasihan kung bakit anong dapat nating paniwalaan. So ako ritong iparirinig sa inyo. Audio na lang dahil for copyright reason to. Ano talaga yung totoo dyan sa warrant of arrest na yan at kung paano ito inisiserve. Dito tayo sa mas marunong siyempre mangguni o umalam ng katotohanan para dyan. Pero ang tanong ko dito, siguro magandang klaruhin din nito ni Trillanes, gaano sila katagal nag-imbestiga? Kasi kapag mag-iimbestiga ka, I bet na kahit yung imbestigahan mo lang si Duterte, yung si Rodrigo Duterte, yung dating Pangulo, it will take a very long time already. Parang sinasabi niya rin kasi dito na na-depose na yung mga witnesses Deposition yung ginawa. Alam niyo ba kung ano yung deposition, mga kabatas natin? Yung deposition na yon, kukuha ka ng testigo, tapos yung testigo na yon, hindi sila sa korte testify. Pero gagawa sila ng parang court setting doon kung saan kukunin yung testigo ng isang tao pero meron ng magko-cross-examine sa kanya na galing din sa ibang partido. And usual ang ginagawa yung kinakamera, binivideo. O kaya kung hindi binivideo, merong TSN. Ang kinikiston niya rito, yung sabi nga is, di ba tapos na yung investigasyon? Parang lumalabas, pinapalitaw ni dating Senador Antonio Trillanes na ganun lamang kadali yung naging investigasyon. At ngayon, pagkatas ng investigasyon na yun, talagang napakabilis lang.
Samantalang ayon dito sa ating pinanood, kay Duterte lang, yung mga taon na mga ginawang mga kaso kung meron nga. Ay napakatagal na parang matapos imbestigahan. Pero ito parang sa kanya, kay Trillanes, yung pinaparating niya sa mga interview niya, sa mga presko niya, dalin-dali lang. Mabilisan lang yung investigasyon, pagkatapos na umalis na. Ito yung kinukontra nitong pinakinggan natin. Dahil isa rin itong abogado. At nagdududa nga siya sa mga ipinapahayag ito ni Trillanes. Dahil alam niya yung mga proseso ng batas. Yung warrant of arrest na naririnig natin, napapanood, na sinasakayan ng mga ilang vloggers din na talagang kritiko ni Duterte. Na sa kanila, andyan na nga yung warrant of arrest. Para ipapanagutin na yung ating dating Pangulong Duterte. Katulad ng ating narinig dito sa abogadong ito, hindi ganun kadali ang pag-iimbestiga ng isang kaso na para bang sa patagong pamamaraan lang pagkatapos na maimbestiga yung mga nagrereklamo ng palihim. Yun na lang palihim na salita, talagang parang medyo nakakaduda na. Diba? Bakit kailangan palihim? Yan, parang ganun eh. Talagang kaduda-duda na kaagad. Iniisip natin, unang iba, talagang proseso ng isang pagbaba ng warrant of arrest at para mag-aresto ng isang tao. Lalo pat international criminal court itong mag-i-issue sa isang bansa na alam naman natin na hindi na nga nagmembro, bumitaw na. At paulit-ulit na nakikinig na natin, kahit ultimo ang ating Pangulong Bongbong Marcos, nagsasabi na sandaang bisis ko nang sinasasabihin sa inyo, walang jurisdiction sa atin ang ICC. May sarili tayo ritong hustisya, may sarili tayo ritong korte para litisin kung ano man yung merong kasong, kung ano man meron tayo mga reklamo. At ituloy natin itong pagtalakay ng abogadong to. Maliban dun sa napakaikli ng panahon kung talagang nag-investigasyon, at ito pa, pakinggan natin siya. So, syempre, what about the right to counsel? Sabi ni Di Alpha, fabrication. Sabi ni No Nonsense, di pwede random pick lang. Hindi talaga pwede. Parang, hindi, meron na sila doon. Ano yun? Parang instant investigation, instant mami. Pagbukas mo ng pakete, nandun na lahat. Hindi ganun ang investigasyon. Lalong-lalo ito, investigasyon laban sa isang tao, kailangan ng tao na iniimbestigahan nyo, tulad niyan, ng competent counsel of his own choice. Hindi ganun kadali ayon sa kanya na para lang bumili ka ng instant noodle, isang kulo lang ng tubig, ibuhos mo na lahat doon, naroon na agad yung sarap, naroon lahat yung sangkat. Pero kung basta ka lamang manunood, makikinig, mga tinatalakay at pakikisaw-saw ng mga vloggers na mga kritiko ng Duterte, akala mo parang ganun lamang, parang pupunta lang sa kusina o pupunta ng CR, paglabas, okay na, tapos na. Ganito pala ito kalalim ang kailangan mong pagdaanan bago talaga magbaba ng isang warrant of arrest. Hindi yung basta nag-imbestiga dito ng palihim, okay na, tapos na, solve ng problema. Hindi talaga noon ito. Unang-una, yung iimbestigahan mo, maraming taon yung mga dumaan sa pagsasagawa ng krimen kung mayroon nga. Tapos iimbestigahan mo lang nga naman ng ganong kaikli. At pagkatapos maimbestigahan, naroon nga, sabi nga niya, parang isang mami pack lang. At pagkatapos mong buksan, ayos na, kompleto na ito. Warrant of arrest na kaagad ang kasunod, arestuhin na yan. Dito pa lang, ang laki na nga pala ng problema, tapos basta lang natin sasakyan to.
sasawsawan natin. O, di ba? O, wala pa dito yung problema, magiging problema nito. Kung totoo may warrant of arrest na magiging problema nito sa pagsiserve kung ibibigay na ito sa ating bansa. Hindi ba't narinig naman natin paulit-ulit. Bukod sa, sinabi ko na kanina, wala silang jurisdiction dito. Sinabi na rin ng presidente. Yung mismo PNP, yung kanilang spokesperson na nagsabi na kahit sila bigyan isyuhan ng warrant of arrest, hindi naman nila ito susundin. Dahil nga, kahit sila mismo nagsasabi din na wala ang jurisdiction sa ating bansang ICC. So, paano nila ito papatupad? O diba? Naroon pa lang tayo sa mismong paglalabas ng warrant of arrest, meron na kaagad problema pala ito. Kaya lang luminika lang talaga ng pinipilit lang lakihan. Palaki ng isang problema na talagang hindi naman talaga ka-problema. Pinalalaki lang ng gusto. O dalawang bagay na agad yung kanyang dadaanan, di ba? O ituloy natin muna itong pagtalakay ng abogadong ko. Maliban sa hindi pala ito para lamang na isang package lamang na pagbukas mo ando na lahat meron pa ito. Paano naman siya i-represent ng isang abogado na hindi niya kilala? Ewan ko ba? Siya na rin na nagko-cross-examine dun sa testigo. O siya na rin yung nagko-cross-examine dun sa testigo. Paano niya alam kung ano yung version? Nung akusado. Paano niya alam o paano niya i-cross-examine yung testigo kung wala siyang basis? Katulad ng yung version o yung truth according to the accused. Ewan ko. So valid yun. Hindi, basta mag-appoint ka na lang ng sino doon. Pati sa korte, mga kabatas natin, kung walang abogado, mag-a-appoint yung korte. Pero, sasang-ayon pa rin yung akusado doon. Sabi niya, ito, abogado mo na lang, Pao. Okay. Tapos magkakaroon pa ng pag-uusap yung Pao at saka yung akusado. Hindi yung kasi walang alam, walang kinalaman yung mga abogado dyan. Ang alam lang ng mga abogado dyan, yung batas. Ngayon kung paano nangyari yung krimen, ano yung nangyari doon, ano yung totoong kwento, manggagaling pa rin yan sa kliyente. So paano ka magko-cross-examine kung wala kang kaalam-alam doon sa mga pangyayari na yon? Paano mo malalaman na nagsisinungaling o paano mo patutunayan na nagsisinungaling ang isang tumitistigo kung hindi mo alam kung ano yung katotohanan na version ng iyong kliyente? Nilinaw, diba? Hindi pwedeng one-sided lang yung investigasyon bago mabuo yung isang warrant of arrest. Ay kailangan, kung halimbawa, katulad nga nun, padadalan mo ng abogado. Parang abogado, yun ang pwedeng mag-representa ng akusado. Ay kung hindi ka magpapadala, paano nga naman kung i-issue lang basta nung ICC ng abogado, si Duterte. Yung abogado naman, walang alam naman talaga. Kung hindi naman nakikipag-cooperate si Duterte, doon sa abogadong ibibigay nila, paano mabubuo na isang ganap na kaso at para babaan ka ng warrant of arrest? Hindi ko kilala tong vlogger na ito. Pero sa tingin ko, sa palagay ko, sa sarili kong opinion, ito ang mas lohika. Isa dun sa basta na lamang napapanood natin at pinapaniwalaan ng marami. Na tuwa yung iba. Na sige, babaan nyo na yung ICC. At nang ito si Digong, Digunyo ang tawag nila. Makuha na niya kanyang hinahanap. Umanagot na sa talagang mga kasalanan niya. Ito pa lang, nakikita natin na hindi ganun lang ang kadali. Bilang panghuli. Pakinggan niyo. Mahaka at kanya-kanyang iba't ibang opinion sa bawat isa. At ako po'y naniniwala at
nagtitiwala sa binitawan salita ng ating kasalukuyang presidente na si President Bongbong Marcos that the Philippine government will not cooperate sa ICC. At sana po kahit kaunti mayroon na pukaw sa inyong kaisipan ang muntikong pagtalakay na ito. Nabunga din naman ang aking mga reaksyon na naisipan pong pag-usapan natin sa araw na to. Thank you.